At sa mga kapadyak, sa video na to, meron tayo ditong package from Gasiron. Sa video na to, unbox lang natin. Ganda ng box nila, oh. May bukasan na. Hindi na pala kailangan ng cutter. 2, 3, yun na. May mga pinadalang items sa atin si Gasiron. Direkto from Gasiron, China mismo. Check natin isa-isa kung ano ba itong mga item na pinadala nila. Ako matagal na akong gumagamit ng mga Gasiron na ilaw. Yung brand na yan, subok na din naman na. Madami nang gumagamit. Sa experience ko, kahit sobrang tagal na ng ilaw, gumagana pa rin hanggang ngayon. Ito yung mga pinadala ni Gasiron. Light Ambassador Recruitment. Wow. Thank you, Gasiron. Ito yung multifunctional bike computer mount by Gasiron. Nakalagay dito yung specs niya. Compatible siya sa mga standard na handlebar tsaka sa mga oversize, 31.8. Weight nito, 60 grams lang. Kasama na yung mga accessories. Load bearing, 350 grams. Sa loob ng packaging, ito yung kasama. Ito yung mismong bike computer mount. Dito ina-attach yung cyclo computer mo. Either kung Garmin, Brighton mount. Pero yung mga Magin, mga IGP Sports, syempre, pwede rin dito yung kasi Garmin mount naman yung gamit nun. Tapos ang maganda dito sa ilalim, no? Meron siyang GoPro Pit mount na pwede mong kabitan ng action camera, ng ilaw. Integrated na mismo sa bike computer mount na to, nakapix na siya. Meron ng ganyan. May goma dito para syempre maprotektahan yung bars natin, hindi magagasgas, tsaka hindi siya udulas. Inaalin lang siya dito, tapos ano siya, open clamp siya. Pag binuksan mo dito, bubuka lang to. Ito pa yung mga accessories na kasama. Ito, para yan dito, yan, no? Pwede may kabit dyan, tapos gusto mo mas mahaba, kung gusto mo maia-angle. So may adjustment ka pa na pwedeng gawin, like kung action camera yung kakabit mo. May included na siya na thumb screw na maikli lang para dito yan. Sakto-sakto na siya kagad yan. Then meron siyang tool na kasama. Pang pit siguro dito. Oo, tama. Tapos open clamp siya. Madali na ikabit sa drop bar. Para kung gusto mo magkabit ng ilaw dito sa ilalim ng bike computer mount, magagawa mo dito. Hindi mo na need i-clamp yung ilaw dun sa bars. Mas malinis siyang tingnan. Ito po, professional bike light. Ang model nito ay Raptor 3000, isa sa mga bagong ilaw ni Gasiron. Meron siyang high and low beam, may wireless remote, pwede siyang i-mount sa taas o baba. May power bank feature din, 3000 lumens yung maximum brightness, IPX6 waterproof. Basta natin para makita natin. Ganda ng packaging ngayon ng Gasiron. Ito yung mismong ilaw. Check muna natin yung mga accessories na kasama niya. May charging cable, Type-C na. Yung maganda, Type-C na. Maikli lang. So mas maikli, mas madaling mag-charge. May kasama na ring tool, flat screw. Ito siguro yung remote niya. Ba, wireless. Siguro may baterya lang to dito sa loob. Yung coin type na cell battery. Tapos may strap. Pwede yung makabit sa handlebar. Then meron nito. Ito yung maganda. May mount na siya na ganito. So mamamount mo yung flashlight dito. Tapos pwede mo siyang i-mount dito. O ganyan, no? Mamamount mo na siya. May kasama ng ganito. Hindi ka na maghahanap. Pero syempre, meron pa din nito yung traditional na mounting ng mga Gasiron light. Dito mag-i-slide, may lock. Tapos, ito yung pampahigpit sa handlebar. Meron pa nito, I think, ito ay replacement ata to. Para dun sa sliding mechanism niya. Dun sa parang cleat style niya. Replacement. So, pag nasira mo yon may kasama na. And then, meron ding tool na kasama, Torx. Tapos, may manual na kasama. Kunin na natin to. Kaso ito kasi, hindi ko matanggal. Gawa na nakakabit siya dito. Bali, i-slide lang pala siya. Tanggal. Hindi ka na pala kailangan sirain to. Akala ko kailangan sirain. Ito na yun. Yung mismong Raptor 3000. So, may logo dyan. Stealth naman ang datingan ng logo. Hindi masyadong halata. Sa malayo, lalo ko hindi tinatamaan ng liwanag. Yan. Gasiron logo, meron dito ang lente niya sa harap. So, ang maganda dito is etong flashlight na to, pwede mo siyang i-mount ng traditional mount or pwede rin nakabaliktad. So, pwede siyang upside down. Wala kasi siya yung parang hood dito. Kasi yung mga flashlight na merong parang hood dito, hindi recommended na i-mount yun na pabaliktad eh. So, eto, halos flat lang siya. Actually, hindi siya flat, pero pantay yung tabas niya. So, pwede mo siyang i-mount ng traditional, pwede i-mount ng nakabaliktad. So, dito sa likod, andito yung bubuksan ba yan? Nabubuksan nga. Andito yung charging port niya. Dito sa ibabaw. Ito yung pindutan niya. Lobat ata. Walang charge. Ayun. Bumukas. Tapos, ayan yung battery capacity. May indicator dito. May ilaw din pala ito. Yung logo ng Raptor. Yan, ibon eh. May ilaw din pala yan. Tapos, yun, may battery indicator dyan. Ay, hindi. Ano pala to? Intensity indicator. So, kapag green, alam ko sa Gasiron, pag green, mataas pa battery charge. Pag nag-blue, medyo mababa na. Pag pula, papalubat na yun. Parang ganun yung pagkakatanda ko sa Gasiron. Tapos, ayun, pampataas ng brightness. So, may 3 level siya ng brightness.
Dito sa ilalim, nakasulat na specs. Tapos ito yung sa mounting niya. So, kung gusto mo yung ikabit, i-slide mo lang. Baba mo lang to. Maglalak yan. Yun na. May icon dito, nakalagay hot kasi ito, mainit talaga yan. Traditional na pagmamount, paganto. Pero pwede mo siyang i-mount ng pabaliktad. Okay, may nabasa ako, sabi, hindi daw pala papaganto pagmamount ng pabaliktad dito. Meron siyang mounting point dito para mailipat siguro eto. Ito mismo, ilipat mo dito, mamamount mo siya sa ilalim para sumakto siya kung gusto mo siya i-mount sa ilalim ng by computer mount. Yan. So, bali, etong part na to, ililipat dito. So, testingin natin. Kasi ganun naman yung bala kong gawing setup dito. So, natanggal ko na siya, ilipat ko siya dito sa ilalim, sa kabilang side. Pa-scroll lang din siya. Meron siyang parang hood na maliit dito na hindi gaanong halata kasi medyo symmetrical pa siya kung tutusin. Pero kung titignan mo maigi, hindi talaga siya symmetrical. Kaya nire-recommend ni Gasiro na kung imamount mo siya sa ilalim, kailangan mong ilipat to dun sa kabilang side niya. So ngayon, pag nalipat mo na, eto, pwede mo na ulit din tong takpan gamit yung tinanggal mo na pantakip. Kung tama ang aking hinala. O, di ba? Pwede nga itakip. Tapos ito ay replacement na takip, replacement na screws. Yung kasama. Higpitan ko lang to. Ito yung sinasabi ko. May maiksing thumb screw para dito. Kasi pag yung mga regular na thumb screw lang yung gagamitin mo, like yung mga kasama sa mga action cam, mahaba yun. Ito, saktong-sakto siya dyan. Tapos since nandito na siya sa ilalim, pwede na nating i-slide yan. Pag ganito. Yan, slide na. And then, yun na. Nakasentro na siya. Bali, ang kailangan mo na i-adjust dito is yung tilt angle niya. So, di mo na naman kailangan baguhin yung kaliwa kanan niya na rotation. So, yun na yun. Nakasentro na siya kagad. Ganyan yung magiging itsura niya pag nakakabit siya, side view. Tapos, bahala ka na mag-adjust ng tilt angle. Sabi dito, ang weight na itong ilaw na to is 290 grams. Tapos, meron din siyang feature na pang-charge ng cellphone. Kung meron kang Type-C na cable, pwede mo rin siyang gamitin pang-charge. Pwede siya mag-act as power bank. Saksak mo lang dito. So, eto, pwede mo itong gamitin pang-charge ng device mo. Kung nalobat yung mismong bike computer mo, pwede mo ma-charge gamit to. Oo nga, no? Kasi maikli lang yung cable eh. So, dito, nakakabit siya. Tapos, rekta dun sa bike computer. Kaya, siguro maiksi itong cable na to. Tapos, may kasama siyang remote. Hindi ko sure kung naka-pair na kaagad to right out of the box. O hindi. Parang hindi eh. O wala lang talagang battery. Tutong kabin lang siguro dito. Yun. Yun, may battery na siya nakasama. Tapos, meron lang nito. Kaya, hindi gumagana yung battery. Yung remote kanina. Bali, hindi pala siya naka-pair out of the box. So, i-pair muna natin. Brake mode. Yun. Yan, gumagana na yung remote. Yan, di ba? Stig, may remote. Although, madali naman talagang abutin yung switch na ito. Kung may remote, edi mas convenient. Tsaka simple lang naman yung remote niya. Napaka low profile lang din. Okay na. Na-pair na. Gumagana. Check naman natin itong isa. Meron pang sinama si Gasiro na Smart Brake Magnetic Bicycle Tail Light. Bakit siya smart? So, mounting niya is magnetic. Waterproof din siya. Type-C ang kanyang charging. Tapos, meron siyang Smart Brake na feature. So, Loop 100 yung model naman nito. Kung tama yung hula ko, yung feature nito, pag nagpreno ka, bigla siyang iilaw. Parang yung sa mga sasakyan, di ba, pag nagpipreno tayo, biglang iilaw yung brake light sa likod. So, eto, wala nang ibang kailangang mekanismong ikabit. Meron lang siyang built-in na feature sa kanya, stand alone, para ma-detect yung pagpreno mo. Meron siyang kasamang goma, pang mount, magkaiba ng size, so kung depende sa taba ng seat post na paglalagyan mo. Meron na siyang kasamang ganito, Type-C na charging cable. May tool na din na kasama. Meron din nito, so para ma-angle mo siya ng maayos, depende kasi sa seat tube angle mo. Tapos goma siya para hindi dudulas tsaka hindi magagasgas yung seat post mo. Then meron siyang manual. Siyempre, importante yung manual eh. Kesa manghula ka ba kung paano pagganahin, paano gamitin yung mga features, yung mga specs. Ayan, nandiyan na yun sa manual. And then, meron ding mount na ganito. Ito naman yung kinakabit sa saddle rail. So, iipit lang yan sa saddle rail. Tapos yun na, magnetic mounting daw siya eh. Check natin kung ano ba yung magnetic mounting dito. So pag ito yung gagamitin mo na mount, kailangan mo to para maging palaman siya tsaka hindi dudulas. Tapos hindi magagasgas yung seat post mo. Yan, tapos ma-angle mo siya ng tama. So baliktad. Supposedly baliktad pa ganyan. Para naka-angle ng maayos. Ayun siguro yung magnet niya. Tapos ito, yun na. I-stop na, di siya matanggal. Para ma-release siya, kailangan pindutin yung clip dito sa ilalim. Tiga. Okay oh. Tapos buksan natin.
Kung blinking mabilis, mas mabilis, umiikot. Ay, iba rin pattern yan. Iba pang uling pattern yan. Steady, iba't ibang lakas. Yan, napakadaming blinking patterns. Pinagusto ko dito yung brake, feature. Ito try natin pag nakabit na natin sa bike natin. Eto mga to. Testing. Yun, napakalakas. May 3 level siya ng lakas ng ilaw. Yan. Mahina. Tipid mode. Pero malakas pa din. Lumakas konti. Kasi yan, pinakasagad niya. Diba? Pansin ba? Diba? Pinakamalakas niya. May mga iba-iba pa tong flashing style eh. Hindi ko lang kabisado kung paano siya kinokontrol pa. Pero ayan, nakakabit siya dito sa bike ko. Gamit ko din yung mount nila. Diyan din kinakabit yung bike computer. Tapos, nakabaliktad yung mounting na itong Gasiron na bago. So, pwede mo siyang itutok ng malayo. Diretso, pero nakakabulag kasi yan pagka diniretso mo ganyan. Ako, ginagawa ko is yung medyo ganyan lang. Pag ganito, kung mabagal takbuhan mo, okay lang. Pero medyo matulin takbuhan mo, i-angulo mo lang paabante pa. Ay, napakalakas sa ilaw. Pag tinaas mo kasi, nakakasilaw na may mabubulag yung kasalubong mo dyan. Yun testingin natin guys. Easy-yan lang natin kasi naka one hand lang. Diba? Liwanag Kitang kita. Ang daan, napakadilim dito sa amin at marami pang aso. Ayoko na. Hinabol ako. For reference, ito yung isang Gasiron na flashlight din. Ito mas magaan to, mas mababa yung lumens niya, mas mababa rin yung capacity ng baterya niya. May iba't ibang level, may blinking pa, may tipid. Yan. Yan yung pinakamalakas niya. Tandaan nyo kung gaano siya kalakas. Papatayin ka na. Ito naman yung isa. Diba? Tingnan nyo naman pagkakaiba sa na iilawan niya. Buong kalsada. Sakop na sakop lahat. So safe na safe ka dito sa bagong ilaw na ito ng Gasiron na napakalakas. Makunat pa baterya. Testingin naman natin yung blinker, yung taillight pang likod. Ito naman yung Gasiron na taillight. Subukan natin, nakabit ko na. Testingin natin yung taillight. So long price para mabuhay. Mabilis na blink. Mas mabilis na blink. May pattern. Ewan ko anong pattern. SOS ba yun? Tapos breathing. Dahan-dahan. Tapos steady malakas. Malakas sa baterya din yan. Ito malakas na malakas. Yan. Pag mga tamang gamit lang, ganito lang. Blinking. Alam ko ito, meron siyang feature na pag namreno ka, hihinto siya. Parang magiging brake light siya. So testingin natin yan. Ayun, subukan natin yung feature niya na biglang lalakas yung ilaw pag namreno ka. So, yung additional safety feature yun na parang brake light. And itong light na to is nagta-time out din to. So, kung walang movement sa bike mo, kung naka-steady lang siya, nakalimutan mo siyang patayin, mag-go off siya ng kanya. Tapos, pag nagalaw mo yung bike mo, magre-resume na yung operation niya. Hindi mo na kailangan i-on, i-off. Basta walang motion sa bike mo, smart tail light na din siya kasi.